batang namumuhay sa lansangan, madumi, gutom at pagod sa buhay. Akala ng lahat wala na siyang pag-asa. Pero sa likod ng kanyang tahimik na pag-iyak, may nakatagong pangarap. Pangarap na balang araw, babangon siya at magtatagumpay. Sino nga ba ang batang ito? At paano siya naging CEO na sarili niyang restaurant? Tunghayan ang kwento na isang dating pulubi na ngayon ay may kwento ng tagumpay. Pagsasaka ang tanging ikinabubuhay ng pamilya ni Apple at mayroon silang sakahan na pinagtataniman ng iba't ibang klase ng mga gulay na siya namang ibinebenta ng kanyang mga magulang sa lungsod. Sakay ng jeep na panghakot sa kanilang mga naani. Halos 4 na beses sa isang linggo ang ama niya kung mag-deliver ng mga naaning gulay roon. Pero madalas din itong umaalis dahil hinahatid sundo ang kanyang ina na nagtatrabaho. Bukod sa pagde-deliver ay nagtatrabaho din ng kanyang ina bilang chef sa kilalang restaurant sa kanilang lungsod dahil sa nakapagtapos ito ng culinary. Bata pa lamang si Apple ay madalas na niyang nakikita ang ina sa pagluluto kung kaya nakahiligan niya rin ang manood sa kanyang ina sa tuwing nagluluto ito ng kanilang makakain. Naku, tong anak ko talaga! Kinagigiliwan mo ang manood sa pagluluto ko, ha? Mukhang ikaw ang susunod maging chef dito sa bahay tulad ko. Tabirong sabi ng kanyang ina habang natutuwa sa anak nito na talaga namang seryoso sa panonood sa pagluluto nito. Ngumiti naman si Apple sa ina at mas naging mausisa pa kung kaya tinuruan siya ng kanyang ina kung paano ang mga sikreto nito sa pagluluto. Naging libangan nga ni Apple ang magpaturo sa kanyang ina sa pagluluto at yon ang madalas na naging bonding nilang mag-ina bago ito pumasok sa trabaho o di kaya ay sa tuwing wala itong pasok. Madalas na magkasama ang kanyang mga magulang sa pagtungo sa lungsod dahil sa madalas naman na nagde-deliver ng mga naaning gulay ang kanyang ama kung kaya hinahatid at sinusundo na rin nito ang kanyang ina. Subalit isang araw, nang pauwi na ang mga magulang ni Apple galing ng lungsod, ay bigla na lamang nawala ng preno ang jeep na minamaneho ng kanyang ama, dahilan upang maaksidente ang mga ito at namatay. Dahil sa nag-iisang anak lamang siya, kung kaya ay naawa sa kanya ang Tito Joel niya at kinupkup siya nito at ito ang nagpatuloy sa negosyong naiwan ng kanyang mga magulang. Mabait naman ang Tito Joel niya, subalit kabaliktaran naman ito ang asawa nitong si Marisa. Sa tuwing umaalis ang Tito Joel niya ay palagi siyang pinagmamalupitan ng Tita Marisa niya at malimit ding saktan. May 2 itong anak, sina Marilyn na nasa 18 years old at si Jeline na kasing edad niya lang din. Subalit gaya ng kanyang ina ay masama din ang ugali ng mga ito dahilan upang maging malayo ang kanyang loob sa mga ito. Sobrang sama ng pag-uugali ng mga ito sa kanya. Sa katunayan, lahat ng mga gawaing bahay ay sa kanya na pinapagawa tulad ng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay at marami pang iba. Hindi na rin siya nakapag-aral simula nang mawala ang kanyang mga magulang dahil sa ayaw siyang papasukin ng Tita Marisa niya dahil sa wala raw mag-aasikaso ng bahay. Hoy Apple, bumangon ka na riyan at maglaban na. Bilisan mo ang kilos mo dahil kinakailangan mo pa magsain ng almusal. Sigaw nito sa kanya habang pilit na pinapabangon sa higaan. Mabilis naman siyang tumayo kahit na nakapikit pa ang kanyang mga mata dala ng antok. Nais pa sana niya matulog dahil 5:00 pa lang naman na umaga kung kaya sinubukan niya makiusap sa kanyang tiyahin. Tita, maaari po bang 6:00 ko na lang umpisahan ng paglalaba? Gusto ko pa po sanang matulog eh. Pakiusap ni Apple na pupungay-pungay pa ang mga mata habang pilit na tinitignan ang kausap nito. Akala niya mauunawaan siya at pagbibigyan ng kanyang pakiusap. Subalit, nasagalit pa ito sa kanya at nakatanggap siya na malutong na mura rito.
Ay, pesteng bata to! Ano naman abe ang pakialam ko sa antok mo? Ang swerte mo naman, ano? Magiging palamunin ka lang sa pamamahay ko? Ang aga-aga, tumataas na naman ang dugo ko ngayong nakita ko na naman ang malademonyo mong pagmumuka. Tumayo ka na riyan kung ayaw mo sipain pa kita. Singhal nito kay Apple at halos mamula ang buong mukha nito sa matinding galit. Mabilis naman lumabas ang kwarto si Apple at halos sa tatarantang tumungo ng kusina upang kumuha ng mga palanggana. Agad niya lamang inihanda ang mga labahin upang madala na niya ito sa ilog. Sobrang nakakaawa tignan si Apple. Sa mura nitong edad ay hindi na nito naranasan ang makapaglaro o makihalubilo sa ibang kabataan dahil puro trabaho na ang kanyang inuuna. Minsan nga ay naaawa na lang ito sa kanyang sarili at napapaiyak dahil simula nang mamatay ang mga magulang niya ay hindi na siya napilhan ng bagong damit o nahandaan man lamang sa kanyang kaarawan. Sa tuwing nakikita niyang may mga bagong laruan at gamit ang pinsan niya, hindi niya maiwasan ang maingkit at mangarap na sana magkaroon din siya kahit ng bagong damit o tsinelas man lang. Maliban kasi sa butas-butas niyang damit na para ng basahan dahil sa sobrang kalumaan, ay pinagtitiisan niya din ang butas at maikling tsinelas na pinsan niya na binigay ng tiyahin niya. Wala namang problema sa kanyang ganoon, pero sa araw-araw na pagpapahirap at pagmamalupit sa kanya ng tita at mga pinsan niya, ay mukhang hirap na siya at nais niya magpakalayo-layo. Subalit wala naman siyang ibang mapupuntahan, kaya pilit niyang tinitiis ang pagmamalupit ng mga ito. Maraming beses na niyang isinumbong sa Tito Joel niya ang pinaggagawa sa kanya ng Tita Marisa niya at mga anak nito, subalit mas pinaniniwalaan nitong asawa, kaya lumalabas na nagsisinungaling lang siya at naninira sa mga ito. Sa paglipas sa mga araw ay mas tumindi pa ang ginagawang pagpapahirap kay Apple ng mga ito at dumarating na rin sa puntong hindi na siya pinapakain ng mga ito dahilan upang mas manghina at pumayat palalo ang kanyang murang pangangatawan. Alam kong wala na akong mapupuntahan pa, pero kung mamamalagi ako dito, baka dito na ako mamatay sa gutom. Umiiyak na bulong ni Apple habang sapu-sapo ang kumakalam na tiyan dahil sa matinding gutom na nararamdaman. Nang mismong araw na yon ay lumaya si Apple at nagpalaboy-laboy sa kalsada. Upang maibsan ng kanyang gutom ay kinakain niya ang mga tira-tirang pagkain ng mga tao. Minsan naman ay sa basurahan siya naghahanap ng makakain. Naging kalunos ng buhay ni Apple. At walang direksyon subalit, pilit siyang lumalaban at bumabangon para mabuhay. Sa paglipas sa mga panahon ay nasanay na rin si Apple sa buhay lansangan. Ang basurahan ang kanyang naging sandalan upang makakain. Ang malawak na bangketa ang kanyang naging tirahan at pahingahan. Mabaho man at basura ang tingin sa kanya ng mga tao, ay binabaliwala na lang ito ni Apple. Kung tutuusin ay masaya siya dahil di hamak na malaya siya at wala ang Tita Marisa niya na nambubugbog sa kanya at nangaapi. Sa kabila ng hirap na pinagdadaanan ni Apple, ni minsan na hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy pa sa pagiging positibo na balang araw ay magbabago rin ang takbo ng kanyang buhay. Bilang batang lansangan ay natutuhan din ni Apple ang mga lakal na basura upang ipagbili. Dahil sa ganoong gawain ni Apple ay unti-unti siyang nakakaipon ng pera. Humaga't gabi ay sinisikap niya makaipon ng kalakal upang may maibenta. Dahil sa sipag at determinasyon ni Apple ay nakaipon pa siya, kung kaya naisip niya na magtinda siya ng ihawan at mga pritong manok. Dahil sa husay at kaalaman ni Apple sa pagluluto, kung kaya maraming parokyano ang tumangkilik ng kanyang mga paninda. Lumipas pa ang maraming taon hanggang sa unti-unti nang nakakabangon si Apple.
Nagkaroon siya ng sariling bahay at mas lumago pa ang kanyang ihawan. Naging matunog at sikat ang kainan ni Apple at mas dinarayo pa ito ng mga tao dahilan upang makapagtayo siya sa iba't ibang lugar. Gamit ang mga naituro ng kanyang ina sa pagluluto ay nagtayo rin siya ng restaurant at hindi naman siya nabigo dahil marami ang tumangkilik sa kanyang negosyo. Nagkaroon pa ng mga tauhan si Apple at nagkaroon pa siya ng maraming branches, kung kaya gumanda ang takbo ng pamumuhay niya. Ipinagpatuloy niya rin ng pag-aaral at kumuha rin ng culinary katulad ng kanyang ina. Isang araw ay binisita niya ang isa sa kanyang restaurant. Pagpasok niya sa loob ay kaagad siyang nakita ng tita Marisa niya, kung kaya dali-dali itong lumapit sa kanya upang ipahiya siya sa mga tao. "Hoy! Mabuti naman at buhay ka pa pala. Sayang yung magandang suot mo. Dahil sa tingin ko hindi ka matatanggap sa pag-a-apply mo ng trabaho dito. Dahil alam mo namang wala kang natapos at pinag-aralan, di ba?" Sambit nito sa kanya at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa kasabay ng pag-irap nito sa kanya. Sa halip na patulan niya ito, ay iniba niya ang usapan at mahinahon siyang nagtanong kung masasarap raw ba ang mga luto sa restaurant na iyon. Dahil sa narinig ni Tita Marisa niya, ay mas napahalakak ito ng malakas dahil sa inaakala nito nakakain siya roon, kung kaya mas minaliit pa siya nito. Nagkatingin na naman ang mga taong naroroon na kumakain dahil sa ginawa ng Tita Marisa niya, kung kaya mas nagyabang pa ito sa kanya at patuloy siyang minaliit. "Hoy Apple, talaga bang sira na yung kokote mo? Huwag ka na mag-ilusyon pa na kaya mong kumain sa mamahaling restaurant na ito dahil kahit na anong gawin mo ay hindi mo na mababago ang pagiging dukha at basura mo. Isa pa, nakikita mo ba ang isa sa mga kusinera? Ang magandang anak ko lang naman ang namumuno. Kaya tigil-tigilan mo yung kahibangan mo, ha?" Sambit nito habang patuloy pa rin sa pangmamaliit sa kanya. Habang gumagawa ng eskandalo ang Tita Marisa niya, ay kaagad na nilapitan sila ng manager at nagulat ito na makita siya. "Ma'am, kayo po pala. Magandang araw po, madam. Halina po kayo sa loob ng opisina niyo." Sambit nito sa kanya at magalang na bumate. Tula lang hindi nakakibo ang tita niya, maging ang anak nito, at ganun na lamang ang pagkagulat nang malamang siya pala ang may-ari ng restaurant na pinagtatabahuhan ng anak nito. Mabilis itong lumabas ng restaurant dahil sa sobrang kahihiyan at halos hindi na makatingin pa sa kanya ng diretso. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa kanyang restaurant. Subalit napansin niya na hindi pumasok ang pinsan niya, kung kaya naisip niya na bisitahin ito sa bahay nito. Pagdating niya sa pinto ay mabilis siyang kumatok. Pinagbuksan naman siya ng Tita Marisa niya at pinatuloy sa sala. "Tita, bakit po hindi pumasok ngayon si Ate Marilyn? May problema po ba?" Mahinahong tanong nito sa tiyahin. Yumuko lang ito at halos hindi makapagsalita na maayos dahil sa kahihiyan. Ayon pa rito na sobrang nahihiya sila sa mga nangyari, kaya raw hindi na pumasok ang anak nito dahil alam na raw ng mga katrabaho nito ang ginawang pang-aapi nila sa kanya. Ang totoo raw kasi ay nagsisisi sila dahil sa mga ginawa nila kay Apple at pagmamaltrato. Itinuring daw kasi nilang iba at parang hindi kadugo, kaya labis-labis ang kanilang kahihiyan dahil sa mga hindi magandang pakikitungo rito. Ramdam naman ni Apple ang tunay na pagsisisi ng mga ito, kaya nawala ang pagdaramdam niya sa ginawang pagmamaltrato sa kanya ng mga ito doon. "Alam mo tita, hindi naman po ako nagkimkim ng galit po sa inyo. Ang totoo po niyan ay nagpapasalamat po nga po ako dahil sa inyo. Mas nagpursige po ako at mas naging positibo po ang pananaw ko
na magsikap upang mabago ko ang takbo ng aking buhay. Alam ko pong naiintindihan niyo na po ang inyong mga pagkakamali at lahat ng hindi mabuting ginawa niyo sa akin. Kaya sino po ba ako para hindi magpatawad? Kalimutan na po natin ang nakaraan at harapin natin ng positibo ang hinahanap na may mabuting puso para sa kapwa. Dahil sa pagpapakumbaba ni Apple at pagpapatawad ay labis siyang hinangaan ng kanyang tita Marisa at ng mga anak nito. Tuluyan na nga nagbago ang pag-uugali ng tita Marisa niya at mga anak nito. Naging matulungin sa kapwa at mapagbigay at naging aral sa mga ito na kailanman na hindi din pwedeng magpaapi at mangmaliit ng kapwa dahil ang inaapi at pinamaliit ay inaangat at tinutulungan ng Diyos. Sabi pa nga sa kasabihan, bilog ang mundo, kaya wag mong ipagyabang ang kayamanan at narating mo dahil sa muling pag-ikot ng mundo, maaari yang maglaho. Subalit ang magandang pakikitungo mo sa kapwa ay mananatili sa puso at isipan ng iba magpakailanman. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!